buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Increase Our Faith. Mark 9:24. Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Isang kasaysayan ng pagpapagaling ng anak ng lalaking ito at magkahalo ang kanyang nararamdaman, paniniwala at kakulangan ng paniniwala. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, Increase Our Faith. Dagdagan niyo po ang aming pananalig, patibayin, palakasin, palalimin. Salamat Panginoon dahil ang pananalig ay siyang nagiging tulay sa pagitan ninyo at ng inyong mga anak. Turuan niyo kami na maunawa ang hiwaga ng pananampalataya at ito ay maging kapakipakinabang sa amin at kalugod-lugod sa inyo. Kayo ang maging tagapangaral, Panginoon. Kayo ang magdala sa amin sa mas mataas, mas malawak, mas malalim na spiritualidad. Teach us, help us to understand you more so we can please you and we can also receive your blessings. Lord, heal our bodies, strengthen us, heal our emotions, empower us. In the name of your Son, Jesus, we pray with faith, with thanksgiving and gratitude. Amen. Maraming kasaysayan ng pananalig sa New Testament, sa Gospels, at isa dyan yung napaka-celebrated story of the bleeding woman. Mark 5:25-34. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had gone to many doctors, and they had done not anything except cause her a lot of pain. Hindi siya natutulungan ng kanyang mga pinuntahang manggagamot. She had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only got worse. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. She said to herself, "If I can just touch his clothes, I will get well." As soon as she touched them, her bleeding stopped, and she knew she was well. Napaka-overly studied na ang babaeng ito, pero hindi siya mauubusan ng maituturo sa atin. Napakatagal na niya na dinudugo, perhaps drop by drop, but 12 years na siyang nagdurusa. Hindi lamang physical difficulty, financial difficulty, but also spiritual difficulty, because in their culture, bleeding women were considered unclean. Marami silang hindi pwedeng gawing religious rituals, maraming pakikisalamuha, pakikipagmabutihan sa kapwa ang hindi nila pwedeng gawin, habang sila itinuturing na hindi malinis o kaya ay marumi. Nabalitaan niya si Jesus. Hinanap niya, sinundan-sundan, at sabi niya, "Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit kahit bahagya. Gagaling ako." At ganun nga ang kanyang ginawa. Hindi magkamayaw ang mga tao sa paligid ni Jesus, so hindi na malaya ng marami na siya ay nakasingit pala doon sa may likuran. Hinipo niya ang damit at agad-agad naramdaman niya. Siyempre, ikaw ang may katawan, ikaw ang nakakaramdam ng iyong mga sakit, na siya ay biglang gumaling, tumigil ang kanyang pagdurugo. At that moment, Jesus felt power go out from him. Kung anong naramdaman ng babae na siya'y gumaling, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. He turned to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples said to him, "Look at all these people crowding around you. How can you ask, 'Who touched you?'" But Jesus turned to see who had touched him. The woman knew what had happened to her.
She came shaking with fear and knelt down in front of Jesus. Then she told him the whole story. Jesus said to the woman, "You are now well because of your faith. May God give you peace. You are healed and you will no longer be in pain." At yung babae niya ay umuwi na, napagaling na, at di nang muling babalikan pa ng kanyang karamdaman. Ang kamangha-mangha ang sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na pinagaling kita. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So the woman's faith drew power from Jesus. Sabi sa Mark 5:34, your faith has healed you. Sa ibang okasyon naman, sinabihan siya, your faith has healed you. Madalas iniisip natin, gumagaling dahil dun sa outside force. But Jesus said, it is your faith that became the agent for your healing. Jesus did not say he healed the woman. He said, your faith healed you. Jesus said it was the woman's faith demonstrated by her actions that healed her. At ano ang mga patunay na naniniwala nga ang babaeng ito? Una, siya ay naglakbay, pinuntahan niya si Jesus, sinundan-sundan niya, at sinabi niya, kahit bahagya lang na mahipok mo yung kanyang damit, gagaling ako. Ganon kalakas sa kanyang pananalig, na nung ginawa niya yon, agad-agad naramdaman niya na ibinigay ng langit ang kanyang hinihiling. Sa isa pang okasyon ng pagpapagaling, isang lalaki naman ito at ang kanyang anak na lalaki na nagkakaroon ng mga epileptic bouts and attacks. Mark 9:22-23, sabi ng tatay, please have pity and help us if you can. Sabi niya kay Jesus, kung kaya niyo, tulungan niyo sana kami. Maawa kayo sa akin. Jesus replied, why do you say if you can? Meaning if I can. Why do you say that? Anything is possible for someone who has faith. Ang ganda ng exchange. Sabi ng lalaki, kung kakayanin niyo po sana, maawa kayo sa amin at pagalingin niyo ang anak ko. Sabi ni Jesus, bakit ako ang pinag-uusapan dito? Yung kaya ko at hindi ko kaya. Bakit yun ang topic? Ang topic ay ikaw, meron ka bang pananalig? Kasi lahat ng bagay ay posible sa may pananampalataya. Kaya huwag akong tanungin mo kung kaya ko. Ang tanungin mo sa sarili mo, naniniwala ka ba? Kasi sa lahat ng naniniwala, posible ang anuman. Faith makes things possible. Faith of the supplicant. Faith of the one praying. So, napakahalaga na bigyan natin ito ng pansin, mga kapatid. Because this is the least explored, the least developed, the least utilized area of spirituality. Faith that makes things possible. Bakit noong mga panahon ni Jesus, ang dami niyang hinamalang ginagawa? Ang pananalig ng mga tao sa kanya, gano'n na lang karubdob na nagaganap ang pinaniniwalaan nila. Bakit nakakabuhay ng patay kahit si Pedro, kahit si Pablo, at marami silang ginawa mga himala? Ano ang meron nun na parang wala ngayon o ang konti? Pananalig. Hindi naman nagbago ang Diyos, pareho lang. Hindi naman nagbago si Jesus, pareho lang. Anong naiba? Sidhi, alab ng pananalig. Kaya kung nananalig ka na pwede pang ayusin ang Pilipinas, ayusin mo. Pero kung hindi ka naniniwalang kayang ayusin, paano mo nga maaayos? Dapat nananalig ka sa anumang bagay para may mangyari. Mark 5:36, isa na naman itong okasyon na may tatay naman na unay nag-aagaw buhay at tapos ay tuluyan ang namatay ang kanyang anak na batang babae. Pumunta si Jesus sa kanyang bahay pero sinabihan ng mga taong, patay ng anak mo, huwag mo nang istorbohin si Jesus. Mark 5:36, Jesus heard what they said, that the child was dead, and he said to Jairus, don't worry, just have faith.
Nakita natin dito na ang kalaban ng pananalig ay pag-aalala. The antithesis of faith is worry. At sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala, manalig ka lang. So alam na natin ngayon kung bakit maraming mga bagay na dapat mangyari hindi nangyayari, kasi mas nag-aalala kaysa nananalig ang tao. Mas natatakot kaysa naniniwala. Now, the faith of Jairus opened the way for Jesus to touch and heal his daughter. Alam natin ang kasaysayan, pinuntahan niya si Jesus doon sa plaza, niyaya niya sa kanyang bahay para ang kanyang anak ay pagalingin. The faith of Jairus helped. And very importantly is another element in this powerful reality that the faith of Jairus extended to his daughter. Patay na yung bata. Hindi naman sinabing nananalig yung bata, hindi sinabing nagdasal yung bata, pero yung tatay niya nananalig. Nanalangin, gumawa ng paraan, at alam natin ang kasaysayan, ang batang ito'y nabuhay na muli. So, pwede mag-intercede for dependents. Kasi lahat ng in-intercede dito na nakita natin na tinablan, dependent o yung tinatawag natin na sakop under one's authority. For instance, the servant of the Roman officer. Now, the son of this particular father and now the daughter of Jairus. Ang lumapit kay Jesus ay yung merong authority over the person who was sick. And from that, we can infer that the faith of the one who intercedes can apply to the person being prayed for. And so far, the examples are persons under the authority of the one praying. Paano kung hindi ka under the authority, pero kung ikaw yung nagpa-pray, willing kang magpa-pray, ibig sabihin, nagpapasakop ka sa kanyang ministry, napaka-posibleng ikaw man ay tablan. But truth to tell, the faith of person A can procure blessings from God for the benefit of person B. So just keep interceding one for another. At sabi ni Jesus sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Again, one of the least used and applied verses in life. Kasi sabi, ano man ang hingin mo sa panalangin, paniwalaan mo mapapasayo at mapapasayo. Pero gano'ng karaming prayer natin, gano'ng karaming percent ang napapasa atin. Hindi nababago yung pangako, hindi nababago ang kapangyarihan ng Diyos. So ang dapat suriin ay, do you really believe in your own prayers? Nagdadasal ba tayo dahil lang sayang naman, baka sakali rin? O talagang nanggagaling ang pagdarasal natin sa di matinag, matibay na pananalig? Hindi sapat na umuusal lang dalangin. Ang tinitingnan ay saan nagmumula, sa puso ba na nananalig. At nakita natin yung cycle, believe, ask, believe. Believe so you can ask. Then ask, and then you believe that what you ask for can be yours. Asking in faith receives what is asked for. Matthew 21:21. Matthew, sabi ng Panginoon, I tell you, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Ano yung background? May isang puno na hinahanapan ni Jesus ng bunga. Walang kabunga-bunga. Sabi ni Jesus daw ay huwag ka nang mamunga pa uli. Kinabukasan, pagdaan nila doon sa puno na yun, looy na. Nagulat ang kanyang mga disciples. So, Lord, yung puno na hindi nyo nakitaan ng bunga na looy. Sabi niya, yan lang, humanga na kayo. Kung talagang may pananalig kayo, hindi lang yung fig tree na yan, yung bundok na yan na tinutungtungan ng fig tree, utusan nyo na ihagis ang kanyang sarili sa dagat
at susundin kayo. Siyempre, figurative language to. Baka naman sa dami ng nananalangin, maubos ang bundok at ang dagat ay bumabaw tuloy. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, huwag kang humanga dyan sa maliit na bagay. Mas marami ka pang maraming bagay na magagawa kung nananalig ka. Faith outsizes and outperforms anything. Faith moves mountains. Faith makes things happen. Making faith the greatest power available to man. Kaya sabi ko, this is the least used, the least developed. Because faith is the greatest power available to man. Biruin mo yung babae, naniniwalang gagaling siya, at talagang nakuhanan niya ng lakas si Jesus to the point na naramdaman ni Jesus. Without any doubt, her faith procured power, the power of healing from Jesus. Itong suriin natin, mga kapatid. Faith is a thought. Ano ba ang pananalig? Di ba isa yung isipin? Nasa isip? Nasa kamay mo ba yan? Nasa tsinelas mo? Nasa puno? Nasa palayok? Nasa isip ang pananalig. Faith is a thought. Faith is a mental activity. Faith is in the mind. Napakalaki ng laman ng pagitan ng dalawa nating tenga. Nandyan yung mind, yung brain that houses the mind, that houses the thought that could be turned into faith that could move mountains. Ano na ang mga nagawa ng isip ng tao? May isip nyo ba at hanggang ngayon, hindi pa ba kayo nagtataka kahit hanggang ngayon, ang bigat-bigat ng eroplano nakalilipad? Tapos kaprasong paperclip, bitawan mo, lalaglag. Yung eroplano na yung bag mo na ang bigat-bigat, lahat kayo may ganong bag, tapos yung katawan mo pa at lahat kayo tumataas sa hangin. Kasi inisip ng mga umimbento sa eroplano kung paano gagawin yon. Kita nyo ang nagagawa ng isip. Bakit yung barko lumulutang sa dagat, aspile, hulog mo sa tubig, lulubog? Pag nagfa-fax kayo, bakit yung pinasok mo dito, lumalabas to sa kabila? Bakit pag nag-text ka, pati picture ipapadala mo, nandun agad, may nag-isip. Na-imagine nyo ba kung saan pwedeng makarating ang tao dahil sa pag-iisip? Pati buwan na puntahan, pinupuntahan na rin ang Mars, saan pa makakarating ang tao? Isip pa lang yon, wala pang faith. Eh kung may faith, faith that connects to God, faith that draws power from Jesus. Can you imagine what faith can do? Thoughts make and realize matter. Bakit kayo nakaupo ngayon sa inuupuan nyo? Kasi inisip nyo na dyan kayo uupo. Inisip nyo natupad. Bakit kayo ngayon narito? Kasi inisip nyo, maybe kanina, kahapon, last week, napupunta kayo ngayon dito, inisip nyo, natupad. Yung mga wala ngayon dito, inisip nilang, di sila pupunta ngayon dito. So yung katawan mo, nagpupunta kung saan inisip mo na pupunta yon. Imagine what could be done and achieved by a mind that believes in God. God made man in His image. Hindi naman sobrang linaw na ipinaliwanag ko anong ibig sabihin nun, but it is safe to assume that God gave some of His powers to human beings that He created. And that one of that is the power of the mind, the power of faith. God gave man great power, the power of faith, the power of thought, the power of the mind, which is mostly unknown and unused. Yung iba nga, pag i-spellan mo pa lamang ng Mississippi, ayaw na, ay, nosebleed. Paano ma-develop ang mind mo kung takot na takot ka mag-nosebleed?
Gino-glorify mo yung mga kababawan, natatakot ka sa malalalim na usapin, hindi ka ma-develop at walang mangyayari sa buhay mo. Konti lang. Wala kang maraming mararating, wala kang maraming magagawa. Pagtakot ka mag-isip at mahirapan mag-isip, lahat ng tao nagiging dakila, nag-iisip. At ang mga dakilang bagay na nangyayari sa ating kabihasnan dahil may mga nag-isip. At tayo ngayon, para yung mga anak na may sakit na nabuhay, tayo nakikinabang. Pagka ba nagpapa-opera ka sa doktor, nag-aral ka ba ng medisina, ng surgery, pero nakikinabang ka. Because collectively, the power given by God to all human beings can be available to all others. Just like in prayer, that you can intercede for one another. So by faith, the woman drew power from Jesus. By faith, man moves the hands of God. Can you imagine that? The powerful hands of God, symbolically, can be moved by the puny arms of man because of his or her prayer. May paalala ang James 1, 6-8 tungkol dyan sa pananalangin. But when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are like that person, you can't make up your mind, and you surely can't be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. Sabi, kung hihingi ka, dapat matibay ang pananalig mo na ibibigay nga at di ka nag-aalinlangan. Kung sino man ang duda ng duda, ay para mga alon sa dagat na pag inipan ng hangin kung saan pumunta, ay doon lang nagpupunta. Sinisiklot-siklot ang hangin, walang sariling direksyon. Sabi ganyang tao, hindi makapagpasya kung ano nga bang gusto niya sa buhay, anong paniniwalaan niya. Hindi yan pwedeng pagtiwalaan kasi hindi niya alam kung anong gusto niya. At huwag yan dapat umasa na tatanggap ng anuman mula sa Diyos. Napakahalaga. Or by faith, we can say, man can make things happen. Either by faith, you can move the hands of God, or you make things happen. Katulad ng sinabi ni Jesus sa babae, your faith has healed you. Why are you asking me about what I can do? Do you have faith? If you have faith, you can do it. Your faith has healed you. If I can, sabi ni Jesus, everything is possible for him who believes. Everything happens. Every battle is won or lost in the mind. Sometimes called in the heavenly realms. Ano ba yung heaven? Ulap? Himpapawid? No. Most of the time, when Scripture says in the heavenly realms, when the battle is happening in heavenly realms, it's really happening in the mind. Nananalo ka o natatalo sa buhay sa paraan ng iyong pag-iisip. Pag sa isip pa lang, nagpasya ka ng talo ka, susunod ang katawan mo, susunod yung buhay mo outside of your brain, matatalo ka nga. Kasi yung naku, hindi ako papasa dito, hindi ko to kaya, yun talaga mangyayari. Hindi ko to kaya, pag dumating ang tukso, bibigay ako, yun talaga mangyayari. Kasi sa utak mo pa lang, bumigay ka na. Napakalakas ng isip. Meron akong kilala na dahil sa kanyang religious conviction, ayaw niya ng blood transfusion. Dinugo siya ng dinugo, nauubos sa yung dugo. So nagpasya ang kanyang biyenan na babae na siya ay pabigyan ng blood transfusion kasi unconscious na siya. Nakahiga na lang siya doon na walang kagalaw-galaw. Alam niyo ba, walang pumasok na dugo sa ugat niya? Kasi nagpasya yung utak niya na hindi niya tatanggapin. No amount of medical technology could introduce blood into her veins because her mind refused it. Needless to say, she died. Because she refused the blood. Malakas ang isip. Ang mga taong na nagwawagi sa mga pagsubok, dahil sa isip pa lang nila, nagpasya silang magwawagi. Ang mga taong nakakalampas sa maraming hirap, nagpapasya silang hindi ako bibigay. Yung nakakalampas sa mga trials,
naubusan ng pera, nagkautang-utang, pero buo ang loob. Asahan nyo, after a while, nakatayo uli yun. Pero yung mahina ang loob, siya na mismo, sa loob ng isip niya, talo na. Sa palagay nyo, mananalo yung katawan, mananalo yung paligid niya. No. The physical world is just a reflection of the spiritual one. Ang nagaganap sa ating mundo ay naganap na kasi sa ating utak. Bakit ang traffic sa ating mga kalye? Naganap na sa utak nating lahat yan. Lilikha kami ng traffic. Paano yon? Lahat ng sasakyan, kahit 100 taon na, nasa kalye pa. Sa ibang bansa, after 5 years, hindi din pwedeng gamitin. So, ang dami nasisira, tumitirik, nawawala ng preno, kung saan nagpupunta, traffic. Meron naman na, binuo na natin sa isip natin na, basta, bibili ako ng kotse kahit wala akong garahe, ipapark ko sa tapat ng bahay ko na kalsada, therefore, nagta-traffic. Tapos, gawa tayo ng mga kalsada na i-encourage tuloy na bumili ng kotse ang mga tao, hindi naman kasya yung mga kalsada, nagkakanda sikip-sikip. Hindi naman tayo gumagawa ng mga relays ng tren, hindi naman tayo gumagawa ng mga subway. So, gumagawa tayo ng problema dahil taon-taon, ang dami nating ini-import na kotse, wala namang dadagdag na kalsada. Goal ng lahat ng tao ay yumaman o magmukhang mayaman, may kotse. Sa ibang mayayamang bansa, ang mga mayaman nagpa-public transport. Dahil develop ang public transport nila. So you see, bakit tayo may traffic? Likha sa utak natin yan. Si taxi driver, pipick up at ang pasahero kahit saan. Si pasahero, bababa kahit saan niya maibigan. Ang tindera ng mangga doon nagtatalo sa gilid, may nagmamanicure, pedicure sa gilid ng daan, may naliligo doon, may nagpipiesta, may nagparty, may naglamay sa daan. Tapos magtataka tayo, bakit tayo mag-traffic? Sa utak pa lang natin na talo na tayo. Tapos sasabihin pa natin, ganyan lang talaga yan. Yan ay kasabihan ng mga talunan. Oras na sinabi mong ganyan lang talaga yan, wala tayong magagawa. Wala talaga. Talo ka na eh. Sa pag-iisip mo pa lang, nagpatalo ka na. Eh kung sinasabi mong, hindi dapat ganyan yan, may feelings pa. Dapat tayong may gawin. May mangyayari. Kasi hindi ka nagpapatalo sa loob ng utak mo. Tandaan nyo to, ang katawan, sumusunod lang sa utak. Sunod-sunuran ang katawan sa utak. Kaya pag na-inlove yung utak, di ba, sunod-sunuran din sa kahit hindi ka pinapansin. Nandun ka, nakakalat kang parang kinula para mapansin ka lang. Dahil yung utak mo, nag-decide, ikakalat ko ang sarili ko para niya ako matisod. Nasa pagpapasya mo yan. Kung saan nagpupunta ang iyong katawan. At collectively, ganyan ang mga human beings. Bakit polluted ang earth? Because we have decided and continue to decide to pollute it. Bakit ang daming mahirap, konti ang mayaman? Because we have decided to accept this system. Katsang lang ng katsang, pero wala naman tayong ginagawa to correct it eh. So, talo. Para ka manalo, ang labanan nasa isip. Kaya makakakita ka ng mga pamilya na saksakan ng hirap, pero bakit may isang member yun umaasenso ng umaasenso? Kasi bata pa lang yun, sinasabi na niya sa sarili niya, ayoko ng lifestyle na to. Ayoko ng pamamalakad ng tatay ko. Ayoko ng kinakain namin. Ayoko ng bahay na to. So gagawa siya ng paraan para ibahin ang buhay niya. Hindi mo kasalanan na ipanganak ka mahirap, pero pag nakamatayan mo pa rin mahirap ka, may pananagutan ka na doon kasi pumayag ka. Partly or fully. Nasa isip ang lahat. Kasi sinasabi ko, ito ang the most underdeveloped area of our spirituality. How to win in the realm of thought. The physical world, sunod-sunuran sa ating thoughts. Kaya hindi dapat sinasabing ganyan na kasi yan. Diba? Kailangan, sabihin natin, hindi dapat ganito, may gagawin ako. Ephesians 6:12, sa mga tunggali daw, we are not fighting against humans. We are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world, meaning in the mind. Madalas, pag sinasabi nating
nakikipaglaban ako kay Satan, ang totoo no, nakikipaglaban ka lang sa sarili mong isip na gustong gawin yung gusto ni Satan. Pag sinabi natin, ayan si Satan, tinutokso ako, ang totoo, ikaw din ang tumutokso sa sarili mo. Siya lang ang sinisisi mo. Sabi, alam niyo ang labanan natin, hindi human level. Ang tunay na labanan is spiritual. Ano ba yung tunay na labanan spiritual? Sa pag-iisip. Sa pag-iisip ka lumalaban o nagpapatalo, diyan ka nagwawagi o nananalo. So para ka manalo, the mind should be God's habitation. Ang nakatira dapat sa mind mo ang Diyos. And God says, yes, you can. Yes, do it. I'm going to be with you. I will never leave you. I will empower you. Do it. But the mind could also be the devil's workshop. The devil telling you, no, you cannot. Wala kang kaya. Hindi mo pwede yan. Mahirap yan. Ayoko naririnig sa manggagawa yung, naku, mahirap po yan. May ipapagawa ka sa karpintero, mahirap po yan. So, simplihan na lang natin, umupo na lang tayo sa bato. At kung uupo na lang ako sa bato dahil nahihirapan kang gumawa ng bangko, wala kang trabaho. Ayaw mong mahirapan eh. Yung mga ayaw mahirapan, magdildil kayo sa asin buong buhay, magdusa kayo, kasi kailangang mahirapan ka para ka umasenso. Yang takot sa hirap, yan ang mamamatay na mahirap. Dapat willing kang maghirap, magbanat ng buto. Pag hindi mo tinanggap ang kapalaran mo, lalayo ang kanyan, kaya ka ayaw bitawan, nakikipagyakapan ka. Inaapi ka, bakit? Nagpapaapi ka eh. Kinakawawa ka, kasi pumapayag ka. Hindi ka biktima ng mundo, ikaw ang gumagawa ng buhay mo. That is the power of your mind, that is the power of your thought, that is the power of your faith. That's why you've got to develop it. Don't allow the devil to stay in your mind and make it the devil's workshop. Because nothing will happen. Yung may mga inferiority complex, papasok lang sa room, nahihiya. Sige, mahiya ka. Ba't di ka nalang mamatay? Nahihiya ka yatang mabuhay eh. Puro mahihiya, nakakahiya. So, nagugutom na, nakakahiya pa. Inaabuso na, nahihiya pa. Nire-rape pa, sa please lang, wag. May please pa talaga. Mahiyain. Pag tinanggap mo, kukubabawang ka talaga ng mga diablo. Pero pag pinalayas mo, resist the devil and he will flee from you. Walang pwedeng magtagal sa mundo mo kung ayaw mong nandun siya. Kailangan pumayag ka. At yan ang ikinukubli sa atin ni Satan. The power of the mind given by God. Satan wants you to believe that you're powerless, that you are a victim, that you cannot change your life. Kaya sinasabi sa Romans 12:2, gusto mong magbago buhay mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Gusto mong umasenso, tapos ayaw mong mahirapan, baguhin mo muna ang utak mo. Maging willing ka. Gusto mong gumanda ang bayan, ayaw mo namang madisiplina ka, ayaw mo magbabayad ng buwis. Paano magbabago? Pag binago mo ang utak mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. Mga kapatid, kung hindi nyo gusto ang takbo ng buhay nyo, o may bahagi ng buhay nyo ayaw nyo, baguhin yung pag-iisip nyo. At huwag kayong matakot na mahirapan para baguhin yung buhay na kasunod na pagbabago ng pag-iisip. Dahil ang pagbabago in the mind first. If you like to spiritualize that, by faith first. Manalig ka muna, maniwala ka muna. But there's a constant battle for space and for supremacy in the spiritual world, in the heavenly realm, in the realm of thought. Kaya merong kantang, gusto kong bumaed pero di ko magawa. Huwag niya sisihin si Satan. Siya rin ang lumalaban sa sarili niya. May gusto siyang gawin, ayaw naman niyang gawin kasi may iba rin siyang gustong gawin, kaya siya nalilito. Kasi sinabi na sa atin, kung ganyan kang hilong-talilong, lito, wala kang direksyon, para kang watusing kung saan pumupunta, huwag mang asahan na matutuwa sa iyo ang Diyos at bibigyan ka ng pagpapala. Kailangan magpasya ka, malinaw sa iyo kung anong gusto mong gawin. So, faith or belief, ang kakontra niyan, unbelief or disbelief.
So, naniniwala ka ba na pwede kang umasenso? Eh, kung ngayon pa lang hindi ka naniniwala, well, tanggapin mo na ganyan ka na lang. Trust in God or fear of the devil? Strong faith or weak faith or no faith at all? Remember this, brothers and sisters, faith imprisons, fear imprisons, faith sets free. Ang takot nakakakulong. Ihing-ihi ka na, natatakot ka dahil gabi pa, bukas na lang. Di ba nakakulong ka sa loob ng kumot mo dahil natatakot ka? Natatakot ka na magsabi halimbawa ng gusto mo, so nakukulong ka na lang sa ayaw mo. Fear imprisons, kaya laging sinasabi ni Lord, do not fear. It is faith that sets free. Faith in God, faith that God wants you well, faith that God wants you to have a good life. Fear paralyzes. Faith mobilizes. Fear weakens. Faith empowers. And Jesus is freedom. Sabi niya, I have come to set the people free. If the Son sets you free, you will be free indeed. Everything is possible for those who believe. Kasi sabi, put on the whole armor of God. And what is that? Faith. Strong resolve, malakas na loob, at walang makagagapi sa iyo. Nung namatay ang anak ni Jairus, Mark 5:36, but ignoring what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear, only believe. And because the father believed, the girl rose again to life. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Ilang taon nag-aaral ang isang bata para makapagbasa at magsulat? Ilang taon ka nagsasanay kung ikaw ay swimmer, kung ikaw ay basketball player, kung ikaw ay magiging IT practitioner, gaano katagal magsasanay? How much would you train to have faith? Train your mind to believe. Yan ang nakakalungkot. Taon-taon ang nauubos sa training paano magpalipad ng aeroplano, kung paano maglinis ng washing machine, kung paano magganito at magganon, pero gano'ng karami ang nagte-train how to believe. Sa mga churches, training ng usherette, training ng Bible study teacher, training ng musician, but you've got to train how to believe kasi personal journey yan. Hindi pwede ko, bukas may seminar tayo how to believe. Walang ganon. Kanya-kanyang pakikitungo sa Diyos yan. Kayo ang maghanap ng inyong training templates and modules. Paano kayo makakadevelop ng pananalig? How do you practice and develop your faith? Because faith moves mountains, right? You want to be able to move mountains. Faith gives life to the dead. Everything is possible for those who believe. Wouldn't you train yourself to believe? To have faith? So that the power of God, vast and immeasurable, becomes available to you. Mark 9:24, immediately the wise father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. So kita nyo, nagdadalawang loob. Nananalig po ako, pero konti lang. Tulungan nyo ako na magapi ang aking kakulangan ng pananalig. There should be less unbelief in our lives. Less negativeness. Less doubt. Less negative talk. Ang negative talk means negative belief. And it means a negative life. Yung hindi ko kaya yan, mahirap gawin yan, imposible yan, negative talk yan because everything is possible for those who believe. Mahirap lang tayo. Hindi ka namin mapapag-aral, anak. Nanay, 6 years old pa lang ako, yan ang sinasabi nyo. So wala kayong kaplano-planong pag-aralin ako talaga? Ang bata-bata ko pa, sinasabi nyo na hindi ko kayo mapagka-college. Sinasabi nyo ba o nagpasya na kayo na hindi nyo ko pagka-collegein? Kasi ayaw nyong mahirapan. Pag negative ang talk mo, hindi natin kaya yan, mahirap yan, mahal yan, hindi natin ma-afford. Ibig sabihin, nagpasya ka, naliitan ng mundo mo. Isang pahayag,
Nandiliitan mo ang utak mo, maliit ang pananalig. Therefore, titira ka sa tansan. Ganyan ang mangyayari sa buong buhay kasi nililiitan mo ang pananalig. Kaya sabi nung lalaki, actually po naniniwala ako pero actually konti lang so tulungan niyo po ako. Ask for more faith. Pati naman yun nahihingi eh. Ano hinihingi natin? Diyos ko, bigyan niyo po ako ng pera. Gusto niyo ako, bigyan niyo ako ng papa. Bigyan niyo ako ng trabaho. Gaano karaming Lord, add more faith to me. Bigyan niyo pa ako. Kasi yan ang pinakamahalaga. Pati ang mga apostles, may hindi mapalayas na isang masamang espiritu, nagtataka sila. Nung tinuruan si Jesus, sabi nila sa Luke 17:5, increase our faith. Diyan kami kulang. At yan ang aking kailangan. Believe it, say it, make it happen, and you will believe it some more. Yun ang practice ng faith. Naniniwala ka, hihingin mo, and then you act in the positive way na natanggap mo na yon. At pag nakikita mong, oo nga nangyayari, lalong lalakas ang iyong pananalig. It is cyclical. So get into a positive cycle of developing your faith, not decreasing the faith. Ayan na nga ba, sabi ko na nga ba, babagsak ako eh. Kaya nga ba, ayoko na mag-test, babagsak ako. Ayoko na magsubukan yan kasi talaga namang hindi ako magtatagumpay. Then it becomes a cycle of negative things. It is not of faith. Do not expect to be blessed. Dear God, teach us. Teach us to have more faith. Give us more faith. Nananalig kami sa inyo, pero may mga panahon na kulang. Kaya kulang-kulang din ang aming panalangin. Kulang-kulang din ang sagot. Ipaunawa niyo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananalig. Personally, teach us how to develop our faith, how to practice it, how to perfect the practice of our faith to the point that we can move mountains, that the impossible becomes possible, that life becomes better, the world becomes bigger, and you are glorified in our lives. Panginoon, pagpalain yung mga anak nyo na ito. Kayong nakakaalam ng aming puso, nakakabatid ng aming mga iba't ibang levels of faith. Increase our faith. Teach us to understand. Teach us to believe. And teach us, Lord, to put our trust in you, to take that leap, that step of faith that only results in more faith being developed. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid dyan, hindi lang ngayon, sa darating na maraming mga araw, and develop your personal system of improving your faith. Improving your prayer life, of believing more in the positive, but you can begin with something very easy to do. Stop talking in the negative way. Stop thinking negatively. Stop limiting yourselves and limiting God and limiting others. Believe that God loves you, that God wants you to be great and to do great things, and that God loves you to have a nice, beautiful, great life. Dear Lord, teach us to trust in you, in your good intention, and in your power to make that intentions come true. Mag-isip-isip, magbulay-bulay, sumandali. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Increase Our Faith. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling,
pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y
Ano ba ang original Filipino culture? Yan siguro paghahanap natin ng original na Filipino ay dapat na magkaroon ng isang bagong pananaw. Halos wala naman talagang original na culture kahit saan. Kahit ang Chinese culture may influence ng kanyang mga kapitbahay, ang Indian culture, maging ang Jewish culture, maraming influensya yung mga neighboring countries. So siguro naman sobra pa na kung hahanapan natin ng original Filipino culture. Pero kung ang ating hahanapin, yung culture na na-indigenize natin, na-process natin at naging Filipino sa application, naging Filipino ang kanyang form over the years, at yung generationally has been with us to the point that it has become our heritage and identity, marami. Arnis de Mano, for instance, ay isang na proseso natin na martial arts na gumagamit ng mga sticks. Kuntao, na siya ring tradisyon ng maraming bansa sa Malaysia at sa Indonesia, ay na-develop at halos na perfect ng mga tausug at ng mga tao sa Southern Philippines. Marami tayong ganyang mga matatawag natin kung hindi man original because it is shared by many other races na indigenize natin na proseso at ngayon Pilipinong-Pilipino na. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa.
ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!